po sa aming channel. Happy Tuesday. So, papunta kami ngayon sa, where are we gonna go? Staples. Maghahanap kami ng mic para doon sa bagong YouTube channel ni Mr. If you are interested about anything and everything about books at saka sa mga books niya, please do subscribe to his newly created YouTube channel, Writers Underworld. Ilalagay ko yung link dito sa comment section and then dun sa description na din. And ayan, after that, syempre magko-collect na naman kami ulit ng trees. Pupunta ulit kami sa gitna ng forest. And basically yun lang ang aming agenda for today. Supposedly meron friend si Mr. na bibisita sana sa amin. So wala kami dapat gagawin today. Kaya lang his friend canceled it. So ayun. Did you tell them you're happy? No. That's what's funny. Ayoko. I'm gonna wonder why you're laughing. Ayoko kasi pumunta yung friend niya doon sa bahay. Yung reason person, they want me to tell them the reason. Hindi naman, wala naman akong issue sa kanya personally. Medyo weird kasi yung friend niya. Your friend is so weird, right? Yeah. Ayun, so medyo ako, naiifihan sa kanya. Pero okay naman siguro, kaya lang ayun nga, medyo hindi ko ba yung nakikilala in person ha. Nag-base lang ako, depende kung paano kinikwento ni Mr. yung friend niya. So ayan, andito na kami sa Staples. Check namin kung meron sila nung mic na okay. Kasi yung mic na ginagamit namin medyo hindi maganda yung sound. So ayan, try natin kung meron dito. Dito na kami sa loob ng Staples. Nag-check din pala si Mr. na mga hose. Ayan. So ano pala kami Staples nagpunta? Ano bang sinabi ko kanina? Ay, Staples sa Home Depot. Mamaya pa pala kami pupunta sa Staples para dun sa mic. So dito sa Home Depot, binili lang namin is itong ganito. And then battery. Nagpabili ako kay Mr. ng Ruffles. Grabe. Kung ano nung sinasabi ko. Pregnancy brain is real. Parang hindi gumagana talaga yung utak ko. Na-experience nyo rin ba yun, yung mga buntis dyan? Why do you need this? For the timer. Oh, okay. You only need one. Are we gonna go now to Staples? Yeah. Okay, so punta na kami ng Staples. So ayan, galing na kami dito sa Staples. Ito yung nabili namin. Ultimate Essential Vlogging Kit. Kaso kailangan pa ng iPhone adapter. Kaso wala silang dyan. Wala silang ganun dito sa Staples. So madami na siya. Meron ng universal LED video light, shotgun microphone, 50 inches tripod, phone cradle, wireless remote control, GoPro mount. How much is this again? $37.61. So ayun. Tingnan natin kung maganda ba siya. Kasi hindi pa namin magagamit kasi wala pa nga yung adapter. Pero are we going to Verizon? Don't you think Verizon would have one? We can go. Punta kami ng Verizon, check namin kung meron silang ganyan. So inaantay na lang namin dito si Mr. sa loob ng car para mas mabilis. Makain ako nito. Binibigyan ko si Sarah. Tapos yung last video namin, kung napanood nyo yun, parang napansin ko nung ine-edit ko yung video, parang meron akong mga white hair dito. Hindi po yun white hair. Ano siya, yung nilalagay ko na wax stick. Nabili ko yun sa sa Shein para mawala yung mga tayo-tayong buhok. Kaso nagli-leave siya ng parang white residue pagka hindi mo siya naayos. Kaya mukhang mga white hair. Meron akong white hair. Ngayon hindi ako naglagay. Hirap na ayusin ng hair.
Sana may mabilis si Mister para magamit na namin to. Mas kailangan niya kasi yun sa kanyang mga videos dahil more on sit down videos siya. Eh ako naman is moving around most of the time. One more, baby? Dito kami sa Walmart. Meron silang ganito. Mas mura pa. Tapos hindi mo na kailangan ng adapter. Kaso ayaw na i-return ni Mister yung nabili namin sa Staples. Meron din silang adapter dito para doon. Andito na kami sa aming... Andito na kami sa aking mga in-laws. Si Mister sineset up niya lang yung timer nung host doon sa kanyang mga halaman dito. Ayaw na niyang ilipat doon sa amin kasi nga mas nababantayan dito and mahirap ilipat-lipat pa. Gagawa na lang siya doon ng ibang garden sa may bahay namin. Si Zera kakagising ano ba yun? Si Zera kakagising lang niya galing sa kanyang nap. Baby, say hi to the camera. Hello. Say bubble. Bubble, bubble, bubble. Ayan, may red mark pa siya sa kanyang cheeks. Bubble, bubble. What's that? Are you watching the water? Bubble, bubble, bubble. What are you looking at? Say hi, everyone. Say hello to everyone. Say hello to everyone. Ay, nabera naman tong batang ito. Meron akong napanood dito sa Raffy Tulfo in action. Recently lang siya. Chikahan. Maritesan. Parang nagpatulfo yung American doon sa kanyang partner na Filipina. Kasi gusto niyang isama yung kanilang daughter pabalik dito sa USA. Kaso, ayaw ng Filipina. Nag-ano din sila yata, nag-apply din sila ng K1 fiancé visa. Tapos nung time na ng interview, what's going on? No. Time na nung interview ni ate, inabandon niya, hindi siya nagpunta. Hindi niya tinuloy. Tapos, ayun pala, may merong third party involved. Tapos yung AFAM, parang hindi naman siya naniniwala kasi gusto niya talagang dalhin dito sa US yung mother and then yung daughter. Tapos yung mga comment dun sa comment section, kasi nila, anong tawag dito yung mga tao, sinearch nila sa Facebook si ate, tapos nakita yung picture yata nung bata. Sinasabi nila na magpa-DNA daw si foreigner kasi parang wala daw nakuha doon sa sa tatay. Pinoy daw yung itsura nung bata. Tapos ayun. So sa akin naman kasi hindi naman porke kasi foreigner ang asawa mo is makukuha na talaga yung kung ano yung itsura nila. Well, si Zeta, sa case namin, I think mas prominent yung kanyang pagiging American when it comes to features. Parang walang yatang nakuha sa akin ito. Baby. Pero meron din kasing iba. Ang sabi nga nila, mas marami daw na mga half Filipino, half American babies na mas nakuha yung features ng pagiging Filipino. So, hindi ko alam. Pero yun lang yung sabi nila, na mas malakas daw ang dugo ng Filipino or Pinay pagka Filipina yung napangasawa. So I don't think magiging basehan yung itsura, no? So sa DNA, siguro yun talaga sa DNA is malalaman talaga kung anak ni foreigner or sa ibang lalaki yung bata. Sabi nila, may mga nag-comment din doon na pagka nag-apply yan ng anong tawag dito, ng citizenship or something like that, yung CRBA, kasi ginawa ko yung kay Zeta, i-DNA, dahil required na DNA. Hindi po yun required. Hindi lahat is nire-require mag-DNA. Like what happened to Zeta. As long as ma-establish ninyo through documents na, initial documents na hinihingi nila yung paternity nung US citizen,
na parent, hindi i-require ang DNA. Unless, hindi ma-convince si consul na, na father talaga nung bata yung US citizen, parent. Doon lang sila magre-require ng DNA. Pero parang napaka-rare nun. As long as ma-provide nyo lahat yung documents na hinihingi nila. Yun, i-issuehan ng CRBA and ng US passport yung bata. Like what happened to Zira. Hindi kami pinag-DNA nun. Bubble, 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 bubble. Pop! What are you gonna do? Where are you going? Where are you going, baby? What is it? Andito na naman tayo sa gitna ng kagubatan, mga friends. Ayan. Kasi nga mangongolekta na naman si Mr. ng mga pine trees. Ayan si Zira. Maglalaro sana kami nitong bubbles, kaso ang hirap. Open? You want this to open? You want Mama to open it? You wanna play with the bubbles? Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals, they take us higher. The night's young, it has just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna be two hearts running wild. We lay awake in bed. The laughs so loud as the hours pass. We're gonna do it all again. We wanna chase the night. Nung una, hindi talaga ako mahilig sa mga ganito, yung pupunta-punta sa mga sa mga forest, sa mga gubat, mag-trekking, ganyan. Para mas gusto ko pumunta sa mga city, mag-walking around doon, o kaya sa mall. Pero mula nung napangasawa ko si Mr. at mula nung lumipat kami dito, nai-enjoy ko na siya. And mas matipid siya kasi hindi ka ma-tempt na bumili ng kahit ano dahil andito ka lang naman sa kagubatan. Plus maganda na rin to para sa akin dahil ako ay pregnant. Maganda siyang exercise. And then at the same time, maganda rin kasi nga malayo ka sa pollution, tapos napapalapit ka sa nature. Baby, what's that? What is that? Be careful, ha? Don't poke your eyes. Huh? I love how you're doing that. I have a question for you. Who do you think has more dominant genes? Is it the Filipina or you, American? More of what? Dominant genes. Dominant genes? Yeah, who do you think your child will look like? I think that's a ridiculous question. No, because there are some Filipinos who would have like an expectations that if a Filipina married a foreigner or a Western guy like you who has white complexion, pointed nose, that the child would get all of those features from you. So, who do you think has any? I think it's going to be different for everybody. Yeah, it depends on the combination of genes, right? Yeah, the genes are extremely complicated. There's billions of lines of code in DNA.
Who knows what it is? They're unpredictable. You don't know what they're doing. That's my opinion. Yeah, that's true. So ayun, ano talaga siya, case to case basis. Depende siya sa combination ng genes ng mag-asawa. Meron mga Pinay at Amerikano or Western guy na mag-asawa, pero yung baby is mas nakuha yung features ng pagiging Filipino. Meron naman na mixed couple na mas nakuha yung features nung foreigner na asawa. So iba-iba siya. Sa amin, how about you? How about you? I'm trying to find the ones that are very tiny like this, but they're hard to find. This is a good one. At saka sa atin, no, may mga iba na nagsasabi na gusto nila mag-asawa ng foreigner para sa magandang lahi. Yung magandang lahi kasi is very relative yan. Depende. Sabi nga nila, beauty is in the eye of the beholder. Pero sa atin kasi, no, sa Philippines, yung standard of beauty, dapat maputi ka, dapat matangos ang ilong mo, dapat yung mata mo is color, dapat yung iba yung kulay sa mga mata ng mga Filipino na kagaya natin. So, kung yun yung standard of beauty natin and mag-aasawa tayo ng foreigner para sa magandang lahi na sinasabi, again, depende yan kasi, hindi yun masisigurado dahil nga yung combination ng genes, dun yung nagbe-base. So iba-iba siya. Pwedeng maging Pinay or Pinoy looking yung inyong anak kahit na foreigner ang asawa nyo. Pwede rin naman na makuha niya yung features nung asawa ninyong AFAM or foreigner. D. Baba. Baba. Babo, babo, babo. Ayan, tapos na kami dito. Mag-collect ng trees. Pabalik na kami. Si Zira, sanay na maglakad dito sa kagubatan. Natatakot lang kasi ako yan, no, yung mga ganyan. Baka matusok yung mata niya. So, ito yung mga nakolektang trees ni Mr. para gawing bonsai. Ayun siya. Magaganda, oh. Tingnan niya. Baby, love. So kayo, sa tingin nyo ba, sino ang mas malakas ang dugo? Ang Filipina or ang Amerikano? Please comment down below. And kung ang asawa ninyo ay foreigner, sino yung kamukha ng inyong mga baby? Sa tingin ko, iba-iba rin, no? Minsan kasi mas yung panganay, mas kamukha nung foreigner, tapos yung pangalawa, mas kamukha nung Filipina. So, iba-iba talaga siya. And I think nasabi ko na rin to dun sa mga last videos ko. Regardless of the race, pag anak nyo yan pa rin ang magiging pinakamagandang bata or pinakamagandang baby para sa inyo. All babies are beautiful. Regardless kung Pinoy, Amerikano, or kahit anumang lahi meron sila. Ito na yung dalawa. Pinapasok nila yung pusa. Si Sarah umiiyak kasi sabi ng dala niya, we're going home. Ayaw pa niya umuwi. Ah, the baby's crying. Tell Dada, Dada, I still wanna go home. Galaan naman itong batang ito.